Noong 1052, ang lungsod ng Isfahan ay bumagsak sa Imperyong Islamiko at dahil dito, ang medisina at agham ay ipinagbawal sa Persia. Dahil dito, napilitan ng mga doktor na tumakas sa lungsod at maghanap ng bagong tahanan. Kasalukuyang nasa barko si Dr. Rob kasama ang kanyang buntis na asawang si Rebecca. Naglalakbay sila patungong Inglaterra kasama ang grupo ng mga manggagamot at lahat ay nagdiwang nang makita ang isla. Sa kasamaang palad, isang malakas na bagyo ang biglang lumitaw sa kalangitan at naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang barko. Habang sinusubukan ng mga tripulante na panatilihin ang barko sa ruta, pumutok ang panubigan ni Rebecca, kaya ginabayan siya ni Rob sa panganganak at di nagtagal ay ipinanganak ang isang cute na sanggol na lalaki. Isa pang sandali ng kagalakan nang naputo ng bumangga ang barko sa mga bato. Kinaumagahan, nagising ang mga nakaligtas sa isang dalampasigan at ginalugad ang lugar upang suriin ang mga nasugatang kaibigan at mga supply. Mabuti na lang at buo ang libro, kasama ang lahat ng kaalaman sa medisina. Nailigtas ni Rob ang kanyang sanggol, ngunit hindi niya mahanap si Rebecca kahit saan. Kinagabihan, nagkampo ang grupo, at si Rob ay nasa matinding kalungkutan. Sa tingin ng kaibigan niyang si Isaac ay dapat na silang umalis, at nagalit si Rob, sinabing gusto niyang manatili doon hanggang sa matagpuan niya si Rebecca. Nagalit din si Isaac, iginiit na patay na si Rebecca at maraming tao ang namatay kagabi dahil sa pangarap ni Rob. Sa wakas ay natauhan si Rob at nagsimulang maglakbay ang grupo. Kalaunan, nakarating sila sa London at sinabihan ng mga gwardya na nandito sila para makipag-usap sa medical guild. Siningil sila ng karagdagang bayad para sa kanilang kamelyo at sinabihan na ang mga Hudyo at Muslim ay dapat umalis sa lungsod bago lumubog ang araw. Habang naglalakad sila sa kalye, aksidenteng nabangga ni Rob si Weasel, isang batang magnanakaw na tumatakas mula sa lalaking ninakawan niya. Pagkatapos ng maikling habulan, nahuli siya ng lalaki at binali ang balikat nito para makuha muli ang kanyang pitaka. Bumagsak si Weasel sa sakit, kaya inalok ni Rob ang kanyang tulong at madaling ibinalik ang kanyang balikat sa pwesto nito. Pagkatapos, pumayag si Weasel na dalhin sila sa medical guild. Habang naglalakad sila sa bayan, napansin ng grupo na ang mga tao rito ay gumagamit pa rin ng mga lumang pamamaraan ng pagpapagaling at karamihan sa mga ito ay napakasakit. May isang baliw na lalaking naniniwalang isa siyang aso, kaya humingi ng tulong ang kanyang partner sa doktor ng hari na si Leofric. Gayunpaman, sinipa ni Leofric ang baliw na lalaki at sinabing nararapat siya sa mga kuweba. Sa sandaling iyon, nagtipon ng mga tao sa plaza para sa pagbitay. 4 na tao ang inakusahan ng mga mangkukulam, ngunit sila ay mga Celt na itinuturing ng mga anti-Christian. Ipinaliwanag ni Weasel na ang mga sundalo ay nanghuhuli ng mga pagano, ngunit hindi ito ay kinatuwa ng pinuno ng hukbo na si Godwin. Nang sunugin ang tulos, nasunog ang lubid na nakagapos sa mga bilanggo at nagawa nilang makalaya. Sa sandaling sinubukan nilang tumakas, pinalibutan sila ng mga sundalo at inatake. Lumaban si Duff at ninakaw ang isang espada na lumikha ng oportunidad na nagbigay daan sa kanya at sa mga kaibigan niya na tumakas. Pagkatapos, nakipagkita sina Rob at Isaac sa mga doktor ng hari na sina Leofric at Han. Gusto nilang ibahagi ang kanilang kaalaman at magsanay ng mga bagong doktor. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Han na ang mga Hebreo ay hindi maaaring magsagawa ng medisina sa lungsod at inutusan ng mga sundalo na kaladkarin palabas ang dalawa. Kinagabihan, tinalakay ng grupo ni Rob ang sunod na gagawin, ngunit nagambala sila ni Rose na humihingi ng tulong. Dinala niya sila sa isang silid kung saan nagtatago ang mga nakatakas na Celt. May impeksyon sa binti si Duff at nataranta nang marinig niya na maaaring kailanganin nilang putulin, ngunit tiningnan ni Rob ng mas malapitan at sinabing kaya niya itong gamutin. Habang naglalagay siya ng pamahid sa sugat, ipinaliwanag ng mga Celt na nasa panganib ang kanilang mga nayon at ang lahat ng pagpatay sa mga pagano ay nagsimula noong ikinasal ang hari sa kasalukuyang reyna. Palagi siyang buntis, ngunit ang kanyang mga sanggol ay hindi kailanman nakaligtas. Pagkatapos, sinabi ni Morrigan kay Rob na dapat niyang pakawalan ang kanyang kalungkutan at nagsalita tungkol sa paghihirap ng kaluluwa. Nagalit si Rob na nagsabing naniniwala lamang siya sa aktwal na agham at hindi sa mga pamahiin. Ipinaramdam ni Morrigan sa kanya ang tibok ng puso ng babae at ipinaliwanag na ang pagiging malambot ng puso ay bahagi rin ng paggaling. May kakayahan si Rob na malaman kung mamamatay na ang tao sa pamamagitan ng paghusga sa tibok ng puso at kinumpirma na wala ng gaanong oras si Morgan. Alam na niya ito, kaya gusto niyang tulungan si Rob bago siya mamatay. Naghalo si Morrigan ng ilang espesyal na halamang gamot at pinamoy kay Rob ang usok para mawalan siya ng ulirat. Pagkatapos, ginabayan niya ito sa isang ritual na nagbigay sa kanya ng ilang pangitain. Hawak ng kamatayan ng kanyang barko at si Rob ay nasa ilalim ng tubig kasama ang sanggol. Hawak ni Rebecca ang kanyang kamay, ngunit bigla siyang hinila palayo ng kamatayan. Biglang nagising si Rob at nagkaroon ng breakdown habang sa wakas ay natanggap niya ang katotohanang wala na si Rebecca. Sa kastilyo, sinusuri ni Han ang pagbubuntis ni Reyna Mercia at ipinaalam sa kanya na magkakaroon siya ng anak na lalaki. May relasyon pala sila, at ang hari ay masyadong matanda na para magkaanak, ngunit nilasing siya ni Mercia para paniwalaan niya ang lahat ng sinasabi nito.
Sa sandaling iyon, tinawag si Han sa tirahan ni Godwin dahil malubha ang sakit ng kanyang asawa. Nagawa ni Han na pakalmahin ang kanyang asawa sa ngayon, gayunpaman, sa palagay niya ay hindi ito makakaligtas. Niyugyug ni Godwin si Han habang hinihiling nito na gumawa ng paraan, ngunit sumumpa si Han na wala siyang magagawa. Kinabukasan, hinahanap ng mga sundalo ang mga Kelp para patayin, ngunit tumanggi si Rob na palayasin si Duff sa kanyang tirahan. Ipinaalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi sila pinapayagan ng guild na magtrabaho, ngunit iniisip ni Rob na magagawa nila ito sa labas ng mga pader ng lungsod. Nakahanap si Weasel ng abandonadong gusali na sira-sira at lahat ay nagsimulang magtrabaho sa muling pagtatayo nito. Tumulong din si Duff nang bumuti na ang kanyang pakiramdam. Di nagtagal, maraming tao ang nakapila sa labas ng kanilang pagamutan na naghihintay na matulungan. Hindi lahat ay may perang pambayad, ngunit walang pakialam ang mga doktor na magtrabaho ng libre. Nagdala si Rose ng mga damit para sa sanggol at nagsimulang mapalapit kay Abo. Isang gabi, sinubukan ni Rob na isulat ang ritual ni Morrigan sa kanyang libro, ngunit hindi niya matandaan ang lahat ng detalye. Medyo nagdududa si Isaac sa mga ganitong ritual, kaya iginiit ni Rob na maraming sinaunang kultura ang may mga kwento tungkol sa kaluluwa na nagpapagaling sa katawan. Dati ay hindi rin siya naniniwala sa mga ito, ngunit ngayong naranasan na niya ang mga resulta, naisip niya na dapat din nilang matutunan ang mga pamamaraan na ito. Maya-maya, nakakita si Rob ng isang barko sa ilog na may sakay ng mga kakaibang tao. Ipinaliwanag ng isang mga ngalakal na sila ay mga taong kinuha ng Diablo ang mga kaluluwa na nangangahulugang sila ay mga baliw. Dinadala sila sa mga kuweba ng awa at hindi na sila nakakabalik. Samantala, nagreklamo si Leo Freak dahil nawala ang karamihan sa kanyang mga kliyente dahil sa koponan ni Rob. Iniisip ni Han na ayos lang dahil palaging bumabalik ang kanilang mga tao, ngunit natahimik siya nang marinig niya na handang magtrabaho ng libre ang koponan ni Rob. Pagkatapos, pumunta si Han sa pagamutan at nagkunwaring nagsisisi sa kung paano niya tinrato si Rob noong nakaraan, sinabing nandito siya upang matuto. Pagkatapos, isiniwalat ni Rob na dinala ni Godwin ang kanyang asawa na nasuring may likido sa baga nito. Hinawakan siya ng mga lalaki habang hiniwa ni Rob ang kanyang dibdib at sinimulang i-drain ang kanyang baga. Agad siyang nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay nakakahinga na siyang muli. Humanga si Han dito at hiniling ni Rob na magtulungan sila, gayunpaman, si Han ay interesado lamang sa libro. Nagalok siya ng pera at proteksyon, ngunit tinanggihan siya ni Rob. Sa kastilyo, nagreklamo ang mga maharlika dahil napakaraming tao ang nawala sa kanila sa pakikipaglaban sa mga katutubong tribo. Gayunpaman, iginiit ng obispo at ni Mercia na walang sino man sa mga kaalyado ni Satanas ang dapat payagan sa kanilang bansa. Sa sandaling iyon, dinala ni Godwin si Rob sa silid ng trono at sinabing maaari niyang pagalingin ng hari. Sinubukan ni Mercia at Leo Freak na ipagbawal ito, kaya sinabi ni Godwin sa mga tao na iniligtas ni Rob ang kanyang asawa matapos mabigo ang mga doktor ng kaharian na tulungan siya. Nabaliw ang mga tao at binigyang diin na walang nakakita sa hari sa loob ng 1 taon. Dahil sa matinding pressure na ito, walang nagawa si Mercia kundi dalhin si Rob sa silid ng hari. Pinapanatili itong madilim dahil di umano, ang sikat ng araw ay nakakasama sa hari. Sinuri ni Rob si Kinot at ipinaliwanag na wala na siyang sakit, nang hihina siya dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Sa sandaling tinanggal ni Rob ang lahat ng kortina, naglakad si Kinot papunta sa bintana at nagsimulang bumuti ang pakiramdam. Pagkatapos, sa wakas ay bumalik si Kinot sa silid ng trono, kung saan sinalubong siya ng mga tao ng may hiyawan, ngunit hindi masaya si Han tungkol dito. Pagkalipas ng ilang linggo, bumuti na ang pakiramdam ni Kinot kaya't muli siyang nangaso. Gayunpaman, binibisita pa rin siya ni Rob upang lagyan ng pampahid ang kanyang balat hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Labis ang pasasalamat ni Kinot kaya nagdaos siya ng isang salo-salo bilang parangal sa medical team. Nagsasaya ang lahat maliban kay Leo Freak na nag-aalala na baka mapagtanto ng hari na sinasadya niyang magkasakit ito. Binayaran siya ni Mercia at Han para gawin ito at tumanggi siyang bumagsak ng mag-isa. Kinausap ni Han si Mercia ng pribado, sinabing kailangan nilang iligpit si Leo Freak bago pa siya magsumbong. Sa kalagitnaan ng salo-salo, inanunsyo ni Kinot na si Rob ang bagong royal doctor at magpapatayo siya ng isang malaking ospital sa London. Habang pauwi pagkatapos ng salo-salo, nagulat ang grupo nang matagpuan ng bangkay ni Leo Freak. Maya-maya, isinama ni Kinot si Rob at ang kanyang asawa sa isang paglalakbay sa kumbento ni San Pedro. Ipinaliwanag niya na namatay ang kanyang dating asawa at nag-iwan sa kanya ng isang anak na babae na matagal nang may sakit. Sa kumbento, nakakulong si Prinsesa Eileen sa isang selda. Nang subukang kausapin siya ni Rob, nagtago ito sa dilim. Hindi siya sumuko at patuloy na nagsasalita, kaya sinugod siya ni Eileen para atakihin. Sumugod ang mga madre sa selda para hilahin siya pabalik at simulan ng isang eksorsismo. Nagreklamo si Rob dahil tinatrato si Eileen na parang hayop at inanunsyo na gagamitin nila ang kanyang mga pamamaraan mula ngayon. Kinahapunan, bumalik si Rob sa selda at natuklasan na si Eileen ay nakasuot ng straitjacket. Agad niya itong pinakawalan at binigyan ng mansanas. Nagbanta si Eileen na ihahagis ito sa kanya tulad ng madalas niyang ginagawa sa mga madre, ngunit kinain niya ito.
Pagkatapos ay ibinahagi ni Rob ang kwento kung paano siya naging doktor upang makuha ang tiwala nito. Sinabi ni Aileen na ang Diablo ay nasa loob niya at sinabihan siyang umalis, ngunit tiniyak ni Rob sa kanya na hindi, at napansin ang drawing na ginawa niya sa dingding. Nang magtanong siya tungkol sa mga ito, nagsimulang manginig sa takot si Aileen, kaya niyakap siya ni Rob upang pakalmahin siya. Kalaunan, ipinakita ni Rob ang mga kopya ng drawing ni Aileen na ginawa niya. Ipinaliwanag ni Knut na ang isa sa mga ito ay ang maskara ng sayaw ng kamatayan. Bahagi ito ng libangan ng korte. Pagkatapos ng isang piging, dumarating ang figure ng kamatayan at hinahawakan ng kamay ng lahat upang ipakita na darating ang kamatayan para sa lahat. Gayunpaman, nang magtanong si Rob tungkol sa drawing ng isang taong may mga sungay, tumanggi si Knut na talakayin ito. Kinagabihan, sinubukan ni Mercia na makipag-intimate kay Knut na pumigil sa kanya para makipag-usap ng seryoso. Ipinaliwanag niya na natuwa siyang makitang patay na si Leo Frick dahil sa ginawa nito sa kanya at nanumpa na dudurugin ng mga buto ng sinumang taong susubok na saktan siya muli. Napagtanto ni Mercia na isa itong babala. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mercia sa sakit at hinanap ang kanyang doktor, kaya dumating si Han kinaumagahan. Nang maiwan siyang mag-isa kasama si Mercia, tumigil ito sa pagpapanggap na nasasaktan. Gumawa sila ng plano at pumunta si Han sa kakahuyan upang maghanap ng isang makamandag na halamang gamot na ihahalo niya sa pamahid ng hari. Kinabukasan, sinabi ni Rob kina Godwin at Knut na ilalagay niya sa kawalan ng ulirat si Aileen upang subukang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan na para kay Knut ay isang pangkukulam. Tiniyak ni Rob sa kanya na ito ay isang uri ng pagpapagaling bago inilapat ang pamahid. Sa selda, ginabayan ni Rob si Aileen sa ritual na itinuro sa kanya ni Morgan. Di nagtagal, nagkaroon si Aileen ng pangitain ng kamatayan, isang hari na may espada, at isang babaeng napapalibutan ng mga taong may maskara. Sinimulan niyang sambitin na nandito ang Diablo, kaya kinailangan siyang pakalmahin ni Rob. Habang naghihintay, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Knut. Nakita siya ni Rob mula sa bintana, kaya itinigil niya ang ritual sa pagtatangkang tumulong, ngunit nakakandado ang pinto ng selda. Tinitigan ni Knut si Mercia at napagtanto niyang nilason siya nito bago pa man tuluyang mamatay. Sa London, sinabi ng obispo sa mga mamamayan na pinatay ni Rob si Knut, ipinahayag na nagtatrabaho ito para sa mga Celt. Sumugod sa pagamutan ng galit na grupo at sinimulang patayin ng mga doktor habang sinusunog ang lahat. Sa sobrang takot ng kamelyo, hinila nito ang lubid hanggang sa makatakas ito. Nagmadali si Abo na kunin ang sanggol, itinago ito sa kanyang damit. Sinubukan ni Isaac na protektahan ng libro, ngunit sinaksak siya ni Han sa braso at ninakaw pa rin ito. Habang palabas, hinarangan ni Duff si Han, kaya tinutusan niya ang mga sundalo na gambalain ito habang siya ay tumatakbo. Naghihintay si Weasel sa may pinto at pinatid siya upang kunin ang libro. Matapos tulungan ni Abo si Isaac sa kanyang sugat, tumakas sila kasama sina Duff, Weasel, at ang libro. Sa kasamaang palad, pinalibutan sila ng hukbo at kinuha muli ni Han ang libro. Si Rob at ang apat na nakaligtas ay ikinulong sa mga hawla habang si Rose ay nanonood mula sa dilim. Sa kastilyo, inanunsyo ng obispo na si Mercia ang mamamahala hanggang sa may panganak ang kanyang sanggol. Iginiit ng mga maharlika na buhay pa si Aileen at hindi sila naniniwala sa kwento ng pagkakasakit dahil matagal na nila itong hindi nakikita. Pumayag si Mercia na magdala sa kanila ng ebidensya. Naglakbay si Godwin papunta sa kumbento upang kunin si Aileen at sa sobrang tuwa na nasa labas na siya ulit, pinatunog niya ang kampana. Nang makalapit na siya sa gilid ng balkonahe, nagatubili sandali si Godwin bago siya hinila palayo. Pagkabalik ni Godwin sa kastilyo, sinabi niya kay Mercia ang tungkol sa pagpapakamatay ni Aileen. Ipinaalam ni Mercia ang balita sa mga maharlika bago pa man siya makaramdam ng paghilab. Pagkalipas ng 12 oras, hindi pa rin ipinapanganak ang sanggol. Dahil sa desperasyon, tinawag nila si Rob para humingi ng tulong. Hiniling ni Rob na palayain ang kanyang mga kaibigan at anak at isang pangako na hindi sila sasaktan, kaya pumayag si Han. Tinanong ni Rob si Han kung nilason niya ang hari sa ilalim ng utos ni Mercia, kaya sinubukan ni Han na ibaling sa iba ang atensyon niya. Sinamantala rin ni Rob ang pagkakataong hilingin na palayain si Aileen sa ilalim ng kanyang pangangalaga at sinabi kay Godwin na siya at ang Diyos lamang ang saksi sa pangakong ito. Pagkatapos ay sinuri ni Rob si Mercia at nagpa siya na kailangan niya ng C-section. Pagkalipas ng ilang oras, isang sanggol na babae ang isinilang. Gayunpaman, gusto pa rin ni Mercia na bitayin si Rob. Samantala, palihim na pumasok si Rose sa kwartel at kinuha ang sanggol mula kay Abo bago nagtago. Nang dalhin ni Godwin si Rob, pinalaya niya ito at ang kanyang mga kaibigan, hiniling sa kanila na hanapin si Aileen sa mga kuweba ng Awa upang mapamunuan nito ng maayos ang bansa. Napansin ng mga sundalo ang mga walang laman na kulungan at nagsimulang hanapin ang mga bilanggo. Nanatili si General Hartepnut upang pagalitan si Godwin na nagsabi sa kanya na pinatay ni Mercia si Knut. Hindi siya pinaniwalaan ni Hartepnut at hinamon siya sa isang tunggalian. Parehong magagaling na mandirigma ang dalawang lalaki at sa una ay tila mas nang ibabaw si Godwin, ngunit pagkatapos lamang ng ilang galaw, napatay siya ni Hartepnut.
Maya-maya, sinabi ni Abo kay Rob na handang gamitin ni Rose ang kanyang ipon para pambayad sa isang barko patungong France. Gayunpaman, hindi sasama si Rob sa kanila dahil gusto niyang hanapin si Eileen, sinabing kailangan niyang tulungan ng bansang ito upang magkaroon ng kahulugan ang pagkamatay ni Rebecca. Nagpa siya sina Weasel, Abo, at Duff na tulungan siya habang si Rose ay mananatili sa isang nayon kasama ang sanggol at si Isaac na nagpapagaling pa. Sa kastilyo, kinoronahan si Mercia matapos iharap ang sanggol sa mga maharlika. Nakatanggap si Hartepnut ng balita tungkol sa paglalakbay ng pangkat. Kalaunan, nakarating ang grupo ni Rob sa mga kuweba ng Awa. Sa una, tila walang tao ang lugar, ngunit nang magsimulang magdalugad ang grupo, lumabas ang mga baliw mula sa kanilang pinagtataguan. Isang babae ang naghanda para hampasin sila ng bato, ngunit pinigilan siya ni Rob ng may kabaitan. Tinanong niya ang mga tao tungkol kay Eileen, kaya dinala sila ng babae sa ibang bahagi ng kuweba. Laking gulat nila nang makita na ang mga tao roon ay kumakain ng laman ng tao. Nang kagatin ng babae ang balikat ni Weasel, sumigaw siya at lahat ay nataranta. Sinimulan silang habulin ng mga baliw, kaya umakyat ang koponan sa isang istrukturang kahoy at sinisipa ang sinumang lumalapit sa kanila. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, tumakbo sila sa isa pang kuweba. Nakita ni Rob ang lalaking umaarte na parang aso at tinanong siya tungkol kay Eileen. Pinilit siya ng lalaki na hawakan ng kanyang tali at dinala siya papasok sa kuweba, kung saan hinagisan siya ni Eileen ng mga bato. Maingat na nilapitan siya ni Rob at niyakap siya nang makilala niya ito. Mabilis siyang inilabas ng koponan mula sa kuweba at gumaan ang kanyang pakiramdam sa sikat ng araw. Samantala, dumating si Hartepnut at ang kanyang mga tauhan sa nayon at dinakip sina Rose, Isaac, at ang sanggol. Dinala sila sa kastilyo at nagbanta si Mercia na papatayin ng sanggol kung hindi nila sasabihin sa kanya kung nasaan si Rob. Ipinaliwanag ni Isaac na hinahanap niya ang prinsesa, ngunit tumawa si Mercia dahil iniisip pa rin niya na patay na si Eileen. Ilang sandali pa, dumating ang koponan sa isang nayon ng Celtic ngunit nasusunog ang lugar. Tinulungan ni Duff ang matandang mag-asawa na maghukay ng libingan para sa kanilang yumaong anak habang nagtatanong si Rob tungkol kay Morgan. Nalaman niya na umalis na ito kasama ng iba pang mga refugee. Nang mapagtanto ng matandang mag-asawa na si Eileen ang nawawalang prinsesa, lumuhod sila para sa kanya. Sa London, sinabi ni Hartepnut kay Mercia na may mga bulong-bulungan tungkol sa mga nayon ng Celtic na nagsama-sama upang lumaban dahil kasama nila ang prinsesa. Iniisip ni Mercia na mali ang mga bulong-bulungan o mayroong isang impostor, ngunit iginiit ni Hartepnut na iniisip ng pangkalahatang populasyon na hindi dapat maging reyna si Mercia. Nagpa siya ang galit na si Mercia na kailangan niyang wakasan mag-isa ang mga bulong-bulungan. Samantala, pinag-aralan ni Han ang libro, ngunit hindi niya ito maintindihan. Hiniling niya kay Mercia na huwag patayin si Isaac upang maturuan siya nito kung paano basahin ang libro dahil desperado siyang maging pinakamahusay na doktor sa mundo. Tinawag siya ni Mercia na kaawa-awa at sinabing ang mga bilanggo ay papatayin kinabukasan. Nang gabing iyon, kinuha ni Han sina Isaac, Rose, at ang sanggol palabas ng selda at dinala sila sa mga hangganan ng lungsod. Ibinalik niya sa kanila ang libro, hiniling sa kanila na iligtas ang mahalagang kaalamang ito. Matapos makatakas ang grupo sa lungsod, pumasok si Han sa isang bathtub at tinakpan ang kanyang sarili ng pamahid ni Knut. Nang matagpuan siya ni Mercia, umiyak siya habang pinapanood siyang namamatay. Maya-maya, dumating ang mga bayani sa isang bayan ng mga Celtic at lahat ay masayang sinalubong ang prinsesa. Si Morgan ay nakaratay sa kama, ngunit hiniling ni Rob na pagalingin pa rin si Eileen, sinabing hindi pa sapat ang kanyang kaalaman para gawin ito. Hiniling ni Morgan sa kanya na dalhin siya sa templo upang makahingi siya sa Diyosa ng isang huling paglalakbay. Naghanda ang mga lokal ng isang stretcher at dinala si Morgan, gayunpaman, namatay siya sa daan patungo sa templo. Hiniling ni Eileen kay Rob na pagalingin siya, naniniwala na makakamit nila ito ng magkasama. Tinulungan ng mga Celt si Rob na simulan ng ritual. Matapos makita muli ang kamatayan, nabawi ni Eileen ang isang alaala. Noong bata pa, nagsasaya si Eileen sa salo-salo ng kanyang ama at sa panahon ng sayaw ng kamatayan, dinala siya ng kanyang misteryosong kaibigan upang makita ang kanyang ina. Natagpuan ni Eileen ang kanyang ina sa gitna ng tila malaswang ritual at hiniling ng kanyang kaibigan na sabihin ito sa kanyang ama. Nang ipaalam ni Eileen kay Knut ang kanyang nakita, pinatay nito ang kanyang ina at lahat ng tao mula sa ritual. Ayaw ni Eileen na makita ang massacre, ngunit pinilit siya ng kanyang kaibigan. Sinabi sa kanya ng kaibigang ito na masama ang mga Celt at si Eileen ay may dugong demonyo. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, naalala ni Eileen na ang kaibigang ito ay si Mercia. Sa kasalukuyan, nagising si Eileen na mas maayos ang pakiramdam. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay Celtic. Siya ay nasa isang seremonya ng fertility dahil gusto niyang bigyan ng hari ng anak na lalaki, at ang lalaking may sungay ay isang druid, mataas na uri ng pari. Pinaniwala ni Mercia si Knut na ang kanyang asawa ay hindi tapat at pinatay niya ito dahil dito. Sa sandaling iyon, dumating si Mercia kasama ang kanyang mga hukbo upang salakayin ang bayan ng Celtic.
Matapos pumana ng mga palaso upang patayin ng ilang tao at sunugin ang lugar, sumulong ang mga sundalo habang sumugod ang mga lokal para harangan ng pinto. Sinubukan ni Rob na pigilan si Aileen sa pagsali sa labanan, ngunit sinabi niya na ito ay isang bagong simula at umalis pa rin. Sumugod ang mga sundalo sa bayan at agad na nagsimula ang isang mabangis na labanan. Bumagsak si Weasel nang tamaan siya ng palaso, kaya dinala siya ni Duff sa infirmary, kung saan sinisikap ni Abo na gamutin ang lahat ng mga nasugatang lalaki. Nang buksan niya ang damit ni Weasel para tingnan ang sugat, natuklasan nilang isa pala itong babae. Maraming tao ang namatay sa magkabilang panig, ngunit lahat ay natigilan nang lumitaw si Aileen na may dalang espada at kalasag. Sinabihan ni Mercia ang kanyang mga tauhan na patayin ng impostor, ngunit walang gumalaw. Pagkatapos ay ibinahagi ni Aileen ang ginawa ni Mercia sa kanyang mga magulang at inanunsyo na nandito siya upang angkinin ang trono sa ngalan ng kapayapaan bilang parehong Celt at Christian. Lumuhod ang mga tao habang ipinapaalala ni Aileen sa lahat na ang kanyang mga magulang ay ikinasal upang pag-isahin ng parehong kultura at maging si Hortep na tatang obispo ay nagpasya na tanggapin siya bilang tunay na reyna. Lumuhod si Mercia, umiiyak, kaya lumapit si Aileen sa kanya, iniisip na nagsisisi siya. Gayunpaman, kumilos si Mercia at mabilis siyang sinaksak. Pagkatapos ay inanunsyo niya na napatay niya ang half-blood, kaya mabilis siyang pinatay ng mga archer gamit ang palaso. Sumugod si Rob sa tabi ni Aileen at tiningnan ng tibok ng kanyang puso upang kumpirmahin na mabubuhay siya. Pagkatapos, bumalik si Aileen sa London bilang lehitimong reyna at maging ang kamelyo ay sinalubong siya ng may kagalakan. Pagkalipas ng ilang taon, nagdagdag si Rob ng isang kabanata sa libro tungkol sa kahalagahan ng mental health. Nang bisitahin siya ni Aileen, ibinahagi niya na nakatakda siyang ikasal sa isang lalaki mula sa kanluran upang bumuo ng alyansa sa mga pamilyang Saxon. Gayunpaman, hindi iyon ang gusto ng kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Rob at nagpasalamat dito para sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.